Title, Ang Itim na Anino sa Bintana. Sa isang liblib na baryo sa Batangas, may isang matandang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda, may itim na anino raw na laging nakadungaw sa bintana ng ikalawang palapag. Kahit walang taong nakatira roon, isang gabi ng tagulan napilitan si Liza, isang dalagang galing Maynila, na magpalipas ng gabi sa nasabing bahay. Nasiraan kasi ng sasakyan at walang signal ang kanyang cellphone. Pinayuhan siya ng isang matandang tindera sa kanto na huwag doon tumuloy, pero wala na siyang ibang mapagpapahingahan. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang naramdaman ang lamig na tila umaabot sa buto. Basa at madilim sa loob. Kahit walang kuryente, pinilit niyang maglatag ng banig sa sala at nagpahinga. 12:00 ng gabi, nagising si Liza sa tunog ng mga yabag sa itaas. Mahina, panas. Huwag ka rito. Kinilabutan siya. Napatingin siya sa bintana at doon niya nakita isang maitim na anino. Nakadungaw sa ikalawang palapag ni April. Eksaktong nasa kwarto kung saan siya naglatag ng banig. Wala itong mukha. Basta anino lang pero nakatitig. Tumakbo si Liza palabas sa ulan kahit wala pang liwanag ng umaga. Kinabukasan, natagpuan siyang nanginginig at basa sa gilid ng kalsada. Nang tanungin kung bakit siya tumakbo, isang linya lang ang nasabi niya. Hindi lang pala anino, gumagalaf at bumubulong. Mula noon, mas lumala ang balita tungkol sa bahay at ang anino sa bintana. Mas madalas na raw itong lumilitaw. Hindi na lang basta nakadungaw. Minsan, sumusunod na raw ito. Akala niya ay hangin lang, pero unti-unti may narinig siyang boses. Hanggang sa panaginip, ako nga po pala si Robin. At kung di pa po kayo na-subscribe, punta na lang po kayo sa YouTube channel ko, Horror